Dito ako ngayon sa may Aspire. Hinihintay ko na mag-open yung coffee shop. Gusto kong tumikim muna ng karak bago ako umuwi sa Pilipinas. Kasi bukas, flight ko na. Kaya relax muna. Kasi alam ko pagdating sa Pilipinas, mas matinding bakbakan. Kung gaano kabisi ang aking trabaho, mas busy pa ako sa aking panimula, sa aking farm na aking pinagplanuhan. Matagal ko na itong pinag-isipan at araw-araw para ba akong mababaliw sa aking mga plano sa Pilipinas na hindi ko ba masimulan, lalo na sa aking mga farm, lalo na sa aking farm. Gusto kong simulan kasi dito sa aking trabaho ayos naman, okay siya, maganda ang sahod at yung mga tao kayang i-handle. Kasi sa aking trabaho kami yung pioneering sa aming trabaho. Kumbaga yung mga ibang lahi under sa amin. Pero yung ayaw ko lang yung humaba yung panahon, tumagal yung panahon na trabahante pa rin ako. Marami akong nakikita dito sa abroad na 20 years, 10 years nandito pa rin sa abroad, pero ganun pa man, ganun pa rin ang kalagayan. Kumbaga sakto-sakto lang, nakakapagpadala, nakakaahon. Ang gusto ko kasing mangyari is yung sarili ko, yung wala akong amo. Kasi may mga time na sobrang stress sa trabaho, sobrang busy, pabalik-balik. Yun ang gusto kong iwasan. Gusto kong dabating yung panahon na ako naman yung masusunod, walang amo. Totoosin, masarap ang buhay dito sa Qatar. Yung buhay ko, trabaho, kain, tulog, yun lang. Pero sa haba ng pagtatrabaho ko dito, sa haba ng panahon, medyo naboboring na ako dahil sa gano'n na lang ang buhay ko, pabalik-balik. Kaya naisip namin ni Mrs. na bakit hindi kami umuwi sa Pilipinas at magsimula. Kasi naobserbahan ko, kadalasan ng mga Pilipino natatakot na magsimula sa Pilipinas. Kaya sabi nila, mahirap daw sa Pilipinas, mahal ang bilihin. So para sa akin naman, nadepende naman sa inyo kung paano kayo magbabudget, paano kayo didiskarte. Gusto ko kasi yung makapagsimula ako habang bata pa. Ayaw ko yung magsisimula ako, uuwi ako sa Pilipinas, matanda na. Sakit na yun sa tuhod at mahirap na makapagsimula. Hindi baling konti lang yung dala kong pera. At least kung makapagsimula ako ngayon at maging successful, magtagumpay, panalo. Sa edad nyo ngayon, mga 35 pa lang ako, magta 36 pa lang mga ka-farmers. Yun yung aking nasa isipan ko. Kasi sa bawat tao, iba't iba ang pananaw, iba't iba ang isipan, iba't iba ang plano, iba't iba ang diskarte sa buhay. Ako, yun na sinishare ko lang sa inyo na yan ang aking yan ang nasa puso ko at nasa isip ko. Habang bata pa, magsimula na tayo. Huwag na natin antayin yung panahon na para bang natatakot tayong umuwi sa Pilipinas, para bang natatakot tayong magsimula. Oh, thank you bro. If you want more sugar, please use it. Okay, thank you so much bro. Ayan. Kumain ako ng frap. Nandito ako pala sa nandito ako sa The Torch of Doha. Habang ako nakikipagkwentuhan sa inyo, ako muna ay magkakape. Hindi pala ito kape ha. Ito ay karak. Dito lang kaganda yung aking farm. Napakaganda. Oh? Di ba? Hanggang pangarap lang. Magsimula muna tayo sa maliit bago tayo mangarap ng malaki. Sarap ng kalagayan ng ibon na to. Kung sa Pilipinas, lechon ka. Sarap na yan. Fried.
lalaki. Ito yung huling video bago ako umuwi sa Pilipinas. Papasok muna ako sa Villaggio para magpapalit ng dollar para meron tayong pera sa airport at saka pambayad ng taxi. Ayan mga kaparmers, oras na lang ang inaantay, uuwi na ako ng Pilipinas. Lahat ng mga gamit ko, yung higaan ko dito, yung bed frame bininta ko, yung TV dinala ko, yung aking mga gas cylinder, stove pinagbibenta ko, yung aking ref bininta ko na rin. Si Mrs. nasa Pilipinas na. 1 month ago umuna siya sa Pilipinas. So ayan mga kaparmers, ito yung patunay na galing tayo dito sa abroad. Ang aking flight is 6:30. Sa mga kaparmers, kapwa ko kaparmers na nagplanong umuwi sa Pilipinas, huwag po tayong pabigla-bigla. Itong akin, pinagplanuhan ko po yan. Isinishare ko lang ang bawat kwento ko para maka-inspire din sa kapwa OFW. Smell airplane na, Angela. Smell. Angela, Smell. bye. Wow. Smell airport. Nangangamoy titanium na. Ayun, nandito tayo sa Hamad International Airport. Uwian na mga kaparmers. Ito na, simula. Kung busy tayo din sa abroad, times 3 ang busy natin sa Pilipinas. Simulan na yung ating mga matagal nang pinagplanuhan. Ano sabi mo kuya? Tuloy mo lang kung ano yung Good. dapat mong gawin. Good ba or babalik? Goods. Think positive. Ka-farmers. Baka sumabit yung TV. So mataas pa yung bubukit sa TV. Ayan. Dito na. Entrance na tayo. Ang flight natin is 6:20 in the evening. Pero sa Pilipinas, di ka pwedeng ganito. Hitik, di ba? Why is the airport now? Narating na natin. This is the airport now. We have to go to Philippines now. This is the airport. Diyan na. Where's your passport? No! Wala siya kanina ka lang. Siguro nagising tuloy sila Chito. Si Jet. Ayan. Si Kuya Glenn ang nagdadrive. Wala ate. O yan na mga kaparmers. Ano pang inaantay niya? Troy! Thank you. Lang sa inyo. Gawin nyo na lang kami. Pag naging successful na, nakalamuin na rin kami. Angela! Say hi. Please don't forget to like and subscribe. Please don't subscribe. What, don't cry? Please don't forget to subscribe. Yan na mga kaparmers, nakita na natin yung malaking teddy bear. Alam nyo na ang ibig sabihin nito. Nakapag-check-in na tayo, nakadaan tayo sa immigration. Smooth ang daloy. Excited na ako magsimula. Kaya kaway-kaway sa mga nangangarap at gustong mag-for good. Papakita ko sa inyo kung gaano kahirap at gaano kasaya sa farming business. Punta na ako sa Qatar Airways, ang ating sinakyan ngayon. Ito yung Qatar duty free. Bago ko lisanin ang Qatar, ikot muna tayo sa malaking teddy bear. Iwan ko lang kung babalik pa ako dito. Pero sa tingin ko hindi na siguro. Mag-focus na tayo sa ating for good business. Excited ako mga ka-farmers.
nag-shoot ako bago ang aking araw ng aking pag-uwi sa Pilipinas para maipakita ko sa inyo sa mga susunod na araw at panahon. So ako ngayon ay pupunta na sa boarding gate kung saan hahanapin ko pa. If you need assistance or have questions, Ano mga ka-farmers? Kayo uwi na. Ang haba ng pila.